Saan nga ba napunta ang magkaibigan na ito na bigla ang nawala habang nag-hiking? Tungkol ito sa isang magkaibigan na sina Chris Kremers, 21 years old, and Lee Sanfrun, 22 years old, na mahilig mag-travel and mag-bonding ng magkasama. April 1, 2014, nag-decide nga silang mag-hike and mag-ikot nga sa Panama at ito nga yung huling beses na may makakakita nga sa kanila. May kasama silang aso nung nag-hike sila, kaya naman dito nga magugulat yung mga tao doon sa pinagstayan nila nang makabalik nga yung aso, pero hindi na nito kasama sina Chris and Lisan. Nabukasan on April 2, hindi rin sila naka-attend sa isang tour na binook nila, kaya naman dito na nga nag-alala yung mga tao doon nga sa pinagstayan nila and kumontak na nga sa mga pulis. Agad ngang nag-ikot yung mga pulis doon sa gubat kung saan nga sila nag-hike, kung saan nagtanong nga sila sa mga bahay malapit nga doon or sa mga taong nakatira nga doon sa gubat na yon, pero wala nga daw nakakita sa kanila. Pulong na nga rin sa paghahanap yung mga kamag-anak nila kasama ang maraming pulis at mga aso, and makalipas nga ang ilang araw, wala pa ring makitang bakas nila Chris and Lisan. Ang araw ang makalipas tapos naging ilang linggo, hindi pa nga rin nila mahanap sina Chris and Lisan, not until may mahanap na isang backpack. On 4, 2014, sinurrender ito sa mga pulis na nakita daw sa isang palayan malapit nga sa isang ilog kung saan sa loob nito ay merong dalawang sunglasses, mga pera, tubig at mga bra, and also yung mismong passport nga ni Lisan. Nasa loob din ng bag yung camera nila and mga cellphones nila. Obviously, hindi naman itatapon nila Chris and Lisan yung bag nga nila na naglalaman nga ng mga mahalagang bagay, so ang iniisip nga nila, may kumuha nga sa kanila. Mas natakot pa nga yung mga pulis nang tignan pa nga nila yung camera and yung mga phones. Makikita nga kasi doon sa dalawang cellphones na 77 times nga nilang sinubukang tawagan yung mga pulis, pero since nasa liblib na loob nga sila ng kagubatan and wala ngang signal, hindi nga ito kumukonekta. Alabas nga din daw na meron daw nagtatry na mabuksan nga yung phone ni Chris na kung ano-ano nga daw yung password na nilalagay, kaya nga daw hindi nga daw nabubuksan, and obviously, hindi nga yun si Chris. Pag-iimbestiga pa nga ng mga pulis, matatakot pa nga sila nang may mga makita nga sila mga weird na pictures doon sa camera nila Chris and Lisan. Ang mga naunang pictures ay normal lang na nag-hike nga sila tapos nagkakasiyahan, and yung iba, dito na nga sila kikilabutan. Ito ang mga random na pictures na kinuhanan nga daw ng madaling araw kung saan makikita nga natin na may nang picture nga sa mga gamit nila Chris and Lisan habang nakalapag nga ito sa lupa. Puro nga ito pictures ng kagubatan habang gabi na wala namang specific na kinukuhanan eh. Dagmo pa nga dito yung isang picture kung saan may makikita ka ngang mga buhok na posibleng ulo nga daw ng isang babae na most likely kay Chris na meron pa nga daw sugat. Dahil nga sa mga pictures na ito, nag-imbestiga nga yung mga pulis malapit nga sa lugar kung saan nga natagpuan yung backpack, kung saan nahanap nga din nila yung mga damit nila Chris and Lisan. Nakakapagtaka nga lang daw dito, hindi nga daw nakakalat yung mga damit or something, kundi nakatiklop pa daw ng maayos, tapos nakatabi nga lang doon sa may ilog. Kalipas ang ilang buwan, walang Chris and Lisan na lilitaw, not until may makitang mga buto ang mga pulis. Kumpirma nga nila ang mga buto nga daw ito nila Chris and Lisan at sobrang puti nga daw ng buto na parang nilinisan pa nga daw. Imbestiga nga ulit yung mga pulis pero ayun nga, wala pa rin silang makuhang sagot kung saan nga napunta sina Chris and Lisan nung araw na umalis sila. Tangang nakakaalam kung ano yung context at nangyayari nga behind the photos nung kinunan nga nila yon at ano nga ba yung tunay na nangyari nga kanila Chris and Lisan sa gubat na yon. Ilang theories like tinegi daw nung isa yung isa sa kanila, tapos nung nategi na niya, naligaw siya, tapos ayun, nategi na rin siya. Sadly, as of 2015, sinarado na nga yung kaso and ayon sa mga otoridad, malaki daw yung tsansang naligaw and aksidente nga lang daw sina Chris and Lisan tapos hindi na nga sila nakalabas ng gubat na buhay pa. I mean, pwede naman din, pero kasi sobrang daming red flag sa kaso na to and regarding this theory, pero who knows, diba? Ay kumuha ba sa kanila? Nawala ba sila sa pag-iisip? Nabawian lang ba sila ng buhay dahil nga sa matinding gutom at pagod? At sino nga ba yung mga kumuha ng mga pictures na naiwan doon sa camera? Hanggang ngayon, wala pa nga rin nakakaalam kung saan nga ba sila napunta, and sadly, parang hindi na ito malulutas pa.